In this video, update lang tayo sa mga kaganapan sa market. Bullish pa din ang sentiment nito at posible nga ba sa loob ng 100 days ay maabot ni BTC ang 135,000 price level. Sabi ng ilan, ito ay posible at may mga signs na nagpapakita na bumababa na ulit ang dominance ni BTC at USDT. Senyales na umiinit na din ang mga altcoins. VanEck, papasukin na rin ang tokenization. Pag-uusapan natin lahat yan at kung interesado kayo sa ganitong mga content, token reviews, crypto news, anything related to crypto, make sure to subscribe and hit the notification bell. Nagpapatuloy ang consolidation ni Bitcoin sa range na 101,000 to 104,000. Naitala ang intraday high na $104,000 matapos bumagsak ang CBOE Volatility Index mula sa 60 noong unang quarter hanggang 20. Sa kasalukuyan na 30-year average ng VIX, ang malalim na pagbaba nito ay dahil sa pagbabalita ng White House noong May 12 na 90 days tariff pause at 115% reduction sa magkabilang panig ng US-China trade war. Ayon kay Bitcoin network economist Timothy Peterson, VIX dropped substantially yesterday on news of a potential China trade deal. It is now at normal levels. This will be a risk on environment for the foreseeable future. Noong unang bahagi pa ng May, ipinunto na ni Peterson na kapag bumaba ang VIX mula 55 patungong 25.95%, ang historical accuracy ng model niyang magta-translate ito sa pag-akyat ni Bitcoin bilang risk asset. At sinabi niya ang kanyang price target na $135,000 sa loob ng 100 days countdown na nagsimula sa unang linggo ng May kung magpapatuloy ang low volatility regime. Kasabay naman ito, bumaba ang US Consumer Price Index sa 2.3% year over year para sa April 2025, pinakamababa mula February 2021 at lampas sa forecast na 2.4%. Ang cooling inflation ay nagpapataas sa inaasahang Federal Reserve rate cuts ngayong 2025. Basta tumugma ang iba pang data sa kombinasyon ng easing, CPI, trade truce at 30-year low volatility, nakikita ng mga analyst ang perpektong timpla para hawakan ni BTC ang 6-figure support at posibleng umangat pa. Sa on-chain sentiment metric, sumusuporta rin. Lumipad ang Bitcoin Bull Score Index ng CryptoQuant mula 20 papuntang 80, pinakamataas ngayong 2025. Historically, kapag nasa 80 zone, sumusunod ang solid price rally dahil sa rising spot demand outpacing supply. Si Axel Adler Jr. ng CryptoQuant naman nagulat na ang Bitcoin Fear and Greed Index ay nasa 53.3% pa lang. Malayo sa overloaded area sa itaas ng 80, kaya may room pa para sa hype bago sumapit ang overheated territory. Comment niya, umaasa tayo na matest at malagpasan ang all-time high sa 110,000 price level. Habang hawak ni Bitcoin ang headline, ramdam ang pag-ikot ng capital papuntang altcoins sa chart ng Total 2, total market cap excluding BTC, nabasag ang downtrend line na nag-umpisa pa noong January 2025 at nakabuo ng bullish break of structure, sunod-sunod na higher low. Kapag nalagpasan ng 1.5 trillion resistance, pwede niyang i-validate ang bagong uptrend. Kasabay nito, bumagsak ng 4% sa loob ng 6 na araw ang Bitcoin Dominance Index, pinakamabilis mula November 2024, hudyat na lumilipat ang funds sa mas maliliit na coin. Si Michael Van Pope ng MN Capital nag-tweet, strong bearish divergence on the weekly time frame indicating that Bitcoin dominance has peaked, the end of the bear market for altcoins. Tether dominance nag-slip sa 4.59%, pinakamababa mula February at nagpo-form ng descending triangle na may support target sa 3.90%. Kung mag-breakdown pa, babalik sa low na huling nakita noong 2021, panahong nag-flourish ang nakaraang alt season. Sa 7-day span hanggang May 13, nagrally ng 44.3% si Ethereum papuntang $2,674. Umangat ng 22% si Solana sa $184. Tumaas ng 20.6% si XRP sa $2.59 kumpara sa 10% dagdag ni BTC. Sabi pa ng ibang analyst, nag-point out na maraming altcoins ang nag-break na ng kanilang February-March high, the higher time frame chart. Pero nananatiling negative 70 to negative 90%
na mas mababa kesa all-time high. Relatively early stage daw ito ng recovery. Kung magpapatuloy ang pagbaba ng BTC at USDT dominance habang umaakyat ang total 2, maaaring magsimula ang full-blown alt season cycle. Sa gitna ng crypto rotation, lumalawak naman ang institutional tokenization. May 13, inanunsyo ng VanEck na ilulunsad nila ang V-Bill, unang RWA tokenization fund ng kumpanya kasama ang platform na Securitize. Target nitong i-tokenize ang short-term US Treasury bills at i-deploy sa 4 na pangunahing chain: Avalanche, BNB Chain, Ethereum at Solana. Minimum subscription $100,000 sa Avalanche, BNB at Solana, $1 million sa Ethereum. Sa pahayag, sinabi ng VanEck na makikipagkompetensya sila sa BlackRock Build at Franklin Templeton Benji. Gayon din kay Apollo Global na nag-launch ng Private Credit Token Fund noong January. Ayon sa data ng RWA.XYZ, $6.9 billion na ang laki ng tokenized US Treasury market cap, ikalawa sa private credit. Ang Securitize mismo nakapag-tokenize na ng mahigit 3.9 billion assets at nag-raise ng $47 million noong May 2024 sa round na pinangunahan ng BlackRock. Sa SEC Roundtable noong May 12, Chair Paul Atkins ikinumpara ang paglipat ng securities on-chain sa pag-shift ng music industry mula analog tapes papuntang digital streaming. Blockchain technology holds the promise to allow for a broad swath of novel use cases for securities, fostering new kinds of market activities that many of the Commission's legacy rules and regulations do not contemplate today. Ibig sabihin, asahan natin yung higit pang exemptive relief at tailor-fit regulations para sa RWA token funds. In summary, tumitibay ang risk-on backdrop. Ang US-China tariff pause nagtanggal ng systematic headwind, mababang VIX at soft CPI naglalagay sa Fed sa posisyon na mag-ease. Capital rotation papuntang altcoins nagpapakita ng search for yield at real-world assets tokenization nagbibigay ng bagong gateway para sa TradeFi cash papasok sa blockchain rails. Kapag nag-align ang mga trend na ito, lalo na kung tuluyan ngang mag-cut ang rates, pwedeng sabay sumampa sa bagong high si BTC at makahabol si Ethereum at basket ng altcoins. Again, hindi lahat ng altcoins. Marami pa din kasing misconception ng altcoin season. Ang altcoin season na nangyari noong 2017 ay hindi na mangyayari ngayon. Na kahit anong altcoin ang i-hold mo ay lilipad. Milyon na ang altcoin ngayon kung ikukumpara dati nakakapiranggot lang. Yung mga bagong salta na sophisticated institutional investors hindi nila alam bumili sa sketchy DEX and crypto exchange kung saan nandun yung paborito nyong low-cap coins or meme coins. Nandun sila sa ETF arena, so don't expect that they will pump your bags. At sa Bitcoin price action update tayo sa daily, above 100,000 pa din, which is good. Meron tayong a bit of volatility nung nakaraang araw from 105,000 bumagsak sa 100,000 pero agad namang nakarecover kinabukasan. Nagpapakita lang yan na kapag bumagsak ang price ni BTC, mas marami ngayong handang bumili. Nagko-consolidate siya dito. Kung magre-retrace si Bitcoin, 95,000 is the next support area at kahit mangyari yon, mananatili yan sa bullish trend na ito. At kung hindi naman ito magre-retrace at manggagaling lang sa consolidation, ang next resistance level niyan ay ang previous all-time highs. So pwedeng makuha yung liquidity sa taas, i-liquidate ang mga naka-short, then tsaka magre-retrace. So ganun ang posibleng price action scenario. Depende sa mga positive news na lalabas. Okay? So yun lang ang crypto update natin for today. Thanks for watching again. Good luck and see you on the next video.